iniimbestigahan na ang punot dulo ng malawakang brownout sa bansa. 2 linggo na ang nakalilipas. Ayon sa mga opisyal, tinitingnan ang posibleng pananabotahe sa transmission lines ng NGCP. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosgo. Umaga noong May 13, pumalya ang 2 transmission line ng NGCP, ang Dasmariñas-Ilijan at ang Ilijan-Tayabas line. Dahil dito, bumaba ang reserbang supply ng kuryente. Pagdating ng hapon, ilan pang generating plant ang nag-shutdown at nauwi sa malawakang brownout. Pinaiimbestigahan na ngayon ang punot dulo nito, lalo na ang pagpalya ng 500 kV na Ilijan-Tayabas transmission line. Nadiskubre kasing naputol ang kable nito. Kasi yung pagkaputol ng pangalawang linya, hindi namin matuon kasi unusual siya. Tama, nabanggit naman sa hearing na napakataas ng tore. Tapos napakalinis po nung pagkakat. Kumbaga hindi ho siya mukhang natural wear and tear. Humingi ng tulong ang NGCP sa PNP. Hindi raw nila isinasantabi na posibleng may sabotahing nangyari, pero duda riyan ng ilang mambabatas. Paano po mapuputol yan kung live yung, kung may dumadaloy na ilang megawatts po yung ilang volts? 500 kV po yan. Ang dumadaan doon. Ayon sa ilang kongresista, kailangan ng special equipment at hindi ito basta-basta na mapuputol. Sagot naman dyan ng NGCP. That's precisely why po natin inirefer sa PNP kasi mahirap pong manghula. Pero kung mapipilitan po tayong maghula, pwede din po nilang, kumbaga, yun, like Mr. Chair said, tiradurin, barilin para mamatay yung linya. Tapos po, pag namatay ang linya, tsaka po nila pwedeng akyatin. Ang Dasmariñas-Ilijan transmission line na pumalya rin sa parehong araw, nagkasira raw sa insulator ayon sa NGCP. Dahil dito, tinatayang nasa 2,462 megawatts na kuryente ang nawala. Bagamat naayos naman daw ang 2 transmission lines sa loob ng 8 to 12 hours, nagdulot pa rin ito ng pagbaba ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid na nauwi sa rotating brownout sa ilang lugar. Ang ilang kongresista, dismayado na hindi pa rin tukoy ang pinagmulan ng problema. Ano ba talaga nangyari? O hintayin pa natin yung police report? I'm very sad na hanggang ngayon hindi niyo alam yung real cause. Samantala, itinanggi naman ng NGCP na hindi sila nakapagsumite ng report kaugnay ng nangyaring line trippings. Susuyurin niyo yung regulasyon, nakasulat din yan na kung sakaling yung insidente ay makakalagay sa panganib yung integridad ng transmission system, maaari kaming mag-resort sa ibang klaseng reportorial modes. Nung nagkaroon ng aberya, inuna namin yung restoration, tapos kasunod ang reporting. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosgo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.